Kumusta mga brad? Simula nga nang nilabas ni Honda ang kanilang Giorno Plus 125 dito sa Pilipinas, talaga nga pong nag-trending ito. May mga tao nga po na biglang naging open-minded. Ayon po kasi sa kanila, dati daw hindi daw talaga nila type or hindi daw nila trip yung mga classic scooter. Pero nung nakita nga daw po nila itong Giorno Plus 125, nagbago na daw yung pananaw nila. Parang gusto na daw nilang magpabili sa mama nila. Pero bago sila magpabili, ito muna sinasabi nila. Manong ulam. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad to sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, iniisip nga po ng karamihan ang katapat nga po ni Giorno Plus 125 dito sa kategory ng modern retro classic na 125cc ay si Yamaha Fatsu 125. Doon po kayo nagkakamali. Kasi ang masasabi ko po na talagang katapat ni Giorno Plus 125, wala iba kundi itong Yamaha Grand Filano 125 or Grand Filano 125. Kapag pinagtabi po kasi natin silang dalawa, match na match talaga. At hindi lang yan, kasi pagdating nga din po sa specs at mga features, hindi rin po magpapahuli or magpapatalo itong si Yamaha Grand Filano. Talagang pangmalakasan din yung mga features niya at napaka-premium nga din po ng datingan niya. At dahil nga po nilabas na ni Honda sa Pilipinas ang kanilang Giorno Plus 125 na sinasabi nga po ng ilan na tatalunin niya si Fatsu 125 pagdating sa bintahan, di umano baka ilabas na rin ni Yamaha itong motor na ito. At kapag nagkataon, panalo talaga ang mga tao. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang muna natin rabong meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Grand Filano 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Pagdating nga po sa bagay na yun, medyo talo siya doon sa Giorno Plus 125 yun kasi naka 4 valves yun. I mean, hindi naman siguro talagang talo kasi may mga pros and cons din naman yun. Hindi nga siya ganun kabilis sa arangkada or ganun kabilis tumakbo, pero matipid naman siya sa gas. Samantalang yung isa, ganun nga siya kabilis tumakbo, pero hindi naman siya matipid sa gas. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Ito nga po ay powered by Blue-Core hybrid technology na ang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid pa sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pati sa Giorno Plus 125. Yun lang, kasi doon nga po sa Giorno Plus 125, naka-liquid cooled yun. Dito naka-air cooled pa lang. Pero again and again, wala naman pong problema doon. Depende naman kasi sa compression ratio yun. Dito kasi mababa yung compression ratio niya kaya naka-air cooled na siya. Doon naman sa isa mataas yung compression ratio niya kaya naka-liquid cooled siya. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.1 horsepower, 6,500 RPM, 10.4 Nm of torque at 5,000 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 103 kilometers per hour. Pero kapag yan nga po dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 110 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.4 liters fuel tank capacity. Alam ko magrereklamo kayo dyan kasi sobrang liit nga po ng tangke niya. Pero ito naman yung catch doon. Sapagkat ito nga po ay kumukonsumo ng 60 to 83 kilometers per liter. Wow! Yes po, ganun nga po siya katipid. Iba talaga nagagawa kapag semi-hybrid. Ang sukat ng kanyang gulong 110 by 70 by 12 sa harap at 110 by 70 by 12 naman sa likuran. At pares nga po ito naka-tubeless. So yung gulong niya sa harap at sa likod, pares lang yung sukat. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap. Kaso drum brake pa din yung sa likuran. Pero ang kagandahan naman dito, meron din po siyang ABS. Wow! At katulad nga din po doon sa Giorno Plus 125, may variant din po siya na naka-UBS or Unified Braking System na same nga po sa CBS Combi Brake System. May choice ka na naman kung alin nga ba sa dalawa yung gusto mo. Ang kanyang seat height ay may taas na 790mm at 125mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 102 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung titignan nga din po natin siya kapag nakaharap, may palag din talaga. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-digital din. Na ganyan nga po yung itsura. Para nga po siyang may nunal. At meron nga din po itong Y-Connect or Yamaha Connect na ayon nga po sa mga tao,
wala naman daw talagang connect. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Start and Stop System or ISS, Idling Stop System. Alam nyo na yun. SMG or Smart Motor Generator, meron din po siya nito. Na kapag in-start mo nga po siya, andar agad, tapos napaka-smooth lang niya. At oo nga pala, nakakilis din po ito. O diba, iba na talaga. Classic scooter, pero nakakilis. At syempre hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At isa nga din po sa kagandahan dito sa motor na ito, yung kanya nga pong gas tank cap. Nakapwesto na po sa may harapan. Kaya kapag nagpagas ka, hindi ka na mahihirapan. At syempre alam naman natin na kapag nakapwesto nga po sa may harapan yung gas tank cap, malaki yung compartment niya. Alams na. Okay. At dito, alams na din. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po dito sa presyo ng Yamaha Grand Filano, ito nga po ay nagkakalaga ng 77,900 Thai baht, which is ito nga po yung top variant. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 134,000 pesos. Yun lang. Pero kasi yan lang naman po ay presyo doon sa Thailand. Kapag dinala sa Pilipinas yan, magbabago pa naman yung presyo niyan. At kapag dinala nga po nila sa Pilipinas yan, panigurado maganda-ganda talaga ang laban. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.